po, araw ng linggo sa ating lahat. So, Happy New Year po! Pwede bang batiin natin yung ating mga kasama? Happy New Year! Yan! Time flies, no? 2025 na. Ang bilis ng panahon. And could you imagine? 5th day na agad ng January. So, ang bilis talaga ng panahon. So, pero sa kabila ng kabilisan ng panahon, or kabisihan natin, ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen? Ang kanyang pag-ibig para sa akin ay para sa iyo ay hindi natin kayang sukatin ng kahit ano pa kung bagay. Dahil ang kanyang pag-ibig talaga ay napakalawak, napakalalim, hindi kayang sukatin. Amen? Amen. Sabi po sa kanyang salita sa Romans 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Sabi mo, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Pinili niya ako. Pinili niya ako. Pinagpala niya ako. Pinagpala niya ako. Claim it. Amen? Mabuti po ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Mabuhay! Tayo po tayong lahat at tayo po isama-samang sumamba sa Panginoon at manalangin. Hallelujah! Ang Diyos, aming Ama, taos-pusong pasasalamat po sa nagdaang 2024 na kami po iningatan kasama ang aming mga mahal sa buhay. Kompleto
Sabi po dito, these are the promises of God in our life na pwede natin pakawakan this year, 2025. In Hebrews chapter 13, verse 5, it says here, I will be with you. Amen. God said He will never leave us. He is with you always. You are never alone. In Psalms 91:11, I will protect you. God will command His angels to protect you wherever you go. All fear is gone. 2 Corinthians 12:7-10, I will be your strength. When you are weak, when we are weak, He is strong. Amen. Amen. Jeremiah 33:3, I will answer you. Just call on Him and He will answer. I will provide for you. One of the names of God is Jehovah Jireh, our provider. He will take care of us. I will give you peace in Philippians 4:6. He gives us peace that passes all understanding. And in Romans 8:39, I will always love you. You are never out of His love. Amen. Sa Tagalog, basahin ko po, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Sa lahat ng ito, sabi po sa mga bilang 23:19-20,
nagputuyo, pangarap ko'y napili ko, naging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nababago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago.
iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus. Simula pa, ika'y naging tapat, at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Hallelujah! Ako rin po'y naniniwala na sa pangalan mo'y may kagalingan, may katagumpayan, may kalakasan. Panginoon, Panginoon, hallelujah! Mga kapatid, magkapag lamang tayo sa tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng
bit natin ngayong 2025. Ating po yung isuko sa Panginoon. Dahil ating idideklara na ang taong 2025 ay para sa akin at para sa iyo, katagumpayan para sa ating mga pamilya. Amen? Huwag tayong babayag na ang Diablo ay patuloy nating susamahan. Hindi. Huwag tayong babayag na kapag siya tayo kanyang tinitira, lalabanan natin siya sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ang pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Amen? Pag sinabi ng kaaway na ikaw ay talunan, sasabihin natin, hindi, sa pangalan ni Jesus ako'y magtatagumpay. Pag sinabi ng kaaway, ikaw ay hindi gagaling, sasabihin natin, hindi. Dahil ang aking kagalingan ay ang pangalan ni Jesus. Amen? Siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nasaktan para ang ating mga sakit at karamdaman ay bumalik. Ano man ang ating mga pinagdadaanan ngayon, ang ating Diyos ay hindi bingin. Kagaya ng ating pong binasa kanina, ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag kanyang sinabi, kanyang tutuparin. Amen? Panghawakan po natin yung year 2025. Panginoon, kinukumit namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya. Sinusuko namin sa iyo lahat. Lord, ikaw na bahala, nakakapagod. Pero Lord, pag kami nagtiwala sa iyo, hindi kami dapat mangamba. Dahil kami mga minamahal mong anak. Salamat po sa kalaliman ng iyong pagmamahal na hindi kayang arukin na kahit anong mag-isipan. Sa totoo lang, kulang lahat ng salita, kulang ang mga gawa, kulang ang mga awit nito para ipahayag kung gano'ng kakabuti. Pero salamat, Panginoon, dahil lahat ng ito'y tinatanggap mo at nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakapo na po tayo lahat. Amen. Yan, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. So, Happy New Year po. Yan, sa bawat isa sa atin. So, ngayong unang linggo ng taong 2025, it's a blessing to gather and honor God with our tithes and offering. Gusto ko pong ibahagi ang isang napakagandang paalala mula sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam ko pong lahat tayo ay may mga pangarap at plano para ngayong 2025. Pero bago po natin i-claim yung mga pagpapala ng Diyos, ang pinakauna at mahalaga ay ang pagbibigay po natin ng first fruits po natin para sa Kanya. Bakit po natin ginagawa ito? Una po, pagkilala sa Diyos bilang source ng lahat. Lahat ng meron tayo, yung ating pong oras, yung ating pong talento, yung treasure po natin o yung mga trabaho na meron po tayo, lahat po yun ay galing sa Panginoon. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsasabi sa Lord, Lord, ikaw ang una sa buhay ko. Amen po? Ang pagbibigay ay isang hakbang din po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung sinasabi natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo na kaya niyang mag-provide ng higit pa sa inaasahan natin. Amen? Amen. Ngayon 2025, i-claim po natin yun na kaya ng Panginoon na i-provide ng lahat po ng ating mga pangangailangan. Kaya kung babalikan po natin yung taong 2024, maaaring hindi po lahat ng mga plano po natin ay hindi po nangyari. Pero blessing pa rin po dahil nandito tayo alive and still blessed. Amen po? Amen. Amen. So mga kapatid, ang pagbibigay po ay hindi tungkol sa laki o liit ng halaga na ating mong ibibigay. It's about the heart behind it. Kapag nagbigay tayo ng may galak at pananampalataya, God is faithful to multiply it. So yung pananampalataya po natin at pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ang Panginoon po, tinitingnan niya yung puso po ng bawat isa sa atin na magbibigay sa Kanya. Kaya, ibigay po natin yung first fruit po natin sa ating Panginoon ngayon po umagang ito. At alam po natin na sa buong isang taon ulit na 2025, ang Panginoon ay tapat para sa atin at sa ating mga pangangailangan. Amen po? Sige po, tayo po'y manalangin.
Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa unang linggo ng 2025, iniaalay po namin sa inyo, Panginoon, aming pong first fruit na aming pong tithes and offering, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, katulad po ng patuloy na katulad po ng pagpapala niyo po sa amin ng taong 2024, Panginoon. Ikaw po ang siyang sumama sa amin. Ikaw ang siyang madakil at maluwalhati sa lahat. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo para sa pagbasa ng Biblia. Efeso 2, talatang 11 hanggang 22. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Maaari na po tayo. Okay, good morning. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Our God is the same yesterday, today, and forever. So, ibig po sabihin yon, the God of year 2024 is the same God. This year 2025. Palakpakan po natin ang ating napakabuti po ng ating Panginoon. Nung pong nakaraang huling message ng year 2024, ang alam ko pinaksa ko doon ay may pamagat na anuman ang mangyari o anuman ang sitwasyon, dapat natin pasalamatan ng Panginoon. No? At merong 2 talata sa Biblia na nagsabing maghala kayong lagi. Ang isa ay nasa Thessalonica at ang isa ay nasa Pilipos. No? Medyo meron lang konting paglilinaw. Nung sabihin ni Apostol Pablo sa Thessalonica, ang magala kayong lagi, wala pala siya sa kulungan. Yung namang talata sa Pilipos, magala kayong lagi, inuulit po magala kayo, siya po ay nasa kulungan. So, napagtibay naman, kasi di ba yung pinag-usapan natin last year, napaka-unfair natin na tayo ay nagagalak lang based on the situations na meron tayo. I mean, yung depende sa mga kalagayan, kung may birthday, kung meron dapat ipagdiwang, so meron tayong happiness. At sa isang banda naman, pinagtibay din na kahit pala ikaw ay nakakulong, kahit pala ikaw ay medyo dumadaan sa mga pagsubok, pwede ka palang maging masaya. It's because that joy comes from the Lord, no? At yun ang bagay na hindi natin talaga may paliwanag. So, hindi natin maiwasan din bilang tao na magtanong at saka magkumpara. Ang ating sinasabi, talaga bang patas ang Diyos, no? Sa maraming bagay. Talaga bang pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin? Pag ikaw ay mag-iisip, yung reasonable na mga practical na mga kaisipan, paano nga kung lahat tayo mayaman? Sino ang magpupukpok? Sino ang maghahalo blocks? Diba? Sino maghahakot ng basura? Sino ang magbubukal ng kanan? Parang, alam niyo, pag tinignan natin, pinaghiwa-hiwalay ng Diyos ang ating talento at kakayahan. Tama ba? Pero, hindi naman ibig sabihin kung iba-iba yung ating kakayahan, ay hindi na patas ang Diyos. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong taong 2025. Patas tayo sa paningin ng Diyos. Okay. So, ang tanong po natin, patas ba ang Diyos sa lahat ng tao? Ano ba sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol dito? O, babasa po tayo, inyo pong intindihin mabuti.
kung patas ba talaga ang Diyos sa lahat ng tao. Magsimula tayo sa aklat ng Mateo 5:45. Ang babasa dito ay mga kalalakihan. Basahin po natin. Walang kalalakihan. Ang babasahin na ngayon ay ang kababaihan. Basahin ng kababaihan. Go, kababaihan. Upang kayo'y maging tunay na mga anak Ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasilat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya. sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Oh, patas ba ang Diyos? Patas. Kasi ang ulan para sa lahat. Patas. Ang umaga, ang sikat ng araw, ang gabi, para sa lahat. So, ang Diyos ay patas sa lahat ng tao. Okay? Oh, John 3:16, isa pa, mga kalalakihan, pagbigyan natin ulit. Mga kalalakihan, John 3:16, basa. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya tinibigay niya ang kanyang kaisasang anak. Sinong ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, para sa lahat. O, di patas. Ang kanyang ibinigay ay kaisa-isang anak, hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Tama? Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Isa din lang ang paraan para hindi mapahamak pananampalataya, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa din lang ang gantimpala sa sino mas sumasampalataya. Ito po ay ang buhay na walang hanggan. Okay? Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Ang babasa dito ay ang mga kabataan. Basa. Ang Panginoon ay hindi Paubaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may makahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ayun. Lahat binibigyan niya ng pagkakataon sapagkat wala siyang gustong mapahamak. O, di ba patas? Ha? Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. O. Wala tayong masasabi sa ating Diyos. Patas siya. No? Lahat ay gusto niyang maligtas, lahat ay inibig niya, lahat ng kung ano ang nilikha niya ay para sa atin. Ngayon, paano hindi nagiging patas ang sitwasyon? Lahat ba kayo ay nagkaroon ng pera? O di ba lahat naman tayo nagkaroon ng pera? Sa tanang buhay natin, lahat tayo nakahawak ng pera. Sa tayo nagkakaiba? Sa paraan ng paghawak ng pera. O, hindi nagiging patas ang sitwasyon. Tama? Yung iba, ginagamit sa maayos, kaya umuulan. Ang iba naman, parang multi-millionaire, one-day millionaire, kaya agad naubos. So, pag nagkumpara, ang isa naka-impon, ang isa hindi. Pero parehong binigyan ng pera. Kaya doon hindi nagkakaroon ng pagiging patas. Kaya ang iba, mahirap na, lalo naghihirap, kasi ang daming pagkakataong ibinigay, ayaw namang pagyaman. Ang iba naman, dahil sa kakapiraso, pinagyaman niya, umulan ng umulan, lalo lumago ng lumago ang kanyang negosyo. So, hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit siya'y mayaman? Kami hindi. Lord, sila naman ay mga hindi anak ng Diyos. Kami iyong mga anak. Pero bakit sila umuulan? Kami hindi. Mali yung ganong pananaw. Ang pananaw doon, Lord, salamat sa kung ano ang meron ako. Tulungan niyo ako ng karunungan para mapagyaman ang lahat ng iba. Diba? Meron bang Diyos na gusto tayo ay may sakit? Wala naman eh. Ang gusto niya lahat tayo ay malulusog. Ngayon, bakit hindi pare-pareho ang ating kalusugang pangangatawan? Siyempre, may mga tao inaabuso ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Meron naman talagang maalaga. Kaya pag kinumpara natin, dalawang taong nabubuhay, ang isa ay matagal ang buhay, ang isa ay saglit lang. Ang isa ay hindi nadalas nagkakasakit, ang isa ay nagkakasakit. Pag inugat mo ang kwento at pangyayari, may pagkukulang hindi ang Diyos, kundi tayo. Amen? Ayun. So at least naiintindihan po natin, no? Kaya ang Diyos patas
sa lahat ng tao. Ano ba ang dahilan? Ang dahilan ay ang kasalanan. Ngunit dahil sa kasalanan, ito po ang nangyari. Isaiah 59:1 and 2, basahin natin lahat. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bigay ang iyong inain. Ang masasama ninyong gawa ng pagkawala ninyo sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi ninyo makita at hindi niya kayo marinig. Bingi ba ang Diyos? Hindi. Wala ba siya kakayahan para abutin ka? Meron. Anong sabi ng Biblia? Ngunit ang pagkukulang mo, ngunit ang kasalanan mo, ang naging dahilan, kaya magkahiwalay kayo. Kaya hindi niya madinig ang iyong mga panalangin. So, hindi mo pwede sabihin, Lord, hindi naman patas ang iyong paraan ng pagtrato. Ba, hindi ha. Lahat ng nagkakasala, lahat ng sumusuway, mayroong konsekwensya. Pero lahat ng sumusunod at lahat ng talagang tumatalima sa aking mga utos, mayroong mga pagpapala. Kaya makikita ninyo ang kaibahan ng sumusunod sa hindi sumusunod. Tama ba? Ngayong 2025, nasa inyo na namang desisyon yan. Kung sa 2025, papahalagahan ninyo ang pagsimba, lagi kayong makakasimba. Kung sa 2025, papahalagahan ninyo ang pananalangin, lagi kayong magpipray. Ang pagsampa, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At dito nyo makikita ang unti-unti paglago at kaibahan ng 2024 sa 2025. Para sabi ng Roma 3:10, basa, ayon sa nasusulat, walang magpil, wala kahit isa. Roma 3:23, kapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa kabila ng pagkakasala at pagkukulang natin, ang ating Diyos na patas ay nagbigay pa rin ng pamamaraan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, hindi yan para sa kanino lang, para sa lahat yan. Ay buhay na walang hanggan. Hindi yan para sa kung sino lang, para sa lahat yan. Pero ito po ang kaibahan. Sa pamamagitan kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na ating sinasampalatayanan, doon nagkakaroon ng pagkakaiba ang dalawa. Pagkatapos, titingnan ng tao ay hindi patas ang Diyos. Meron siyang gustong mapahamak. Meron siyang kinakampihan. Ay, hindi po katotohanan yan. Ang Diyos kailanman walang gustong mapahamak. Lahat ay gusto niyang makakilala. Kaya ano po ang mensahe ng Diyos sa atin? Una, ito yung unang mensahe ng 2025. Pantay ang lahat sa paligid ng Diyos. Palakpakan na. Pantay ang lahat sa paningin ng Diyos. Wala nang piniling bayan. Lahat ay binigyan ng pagkakataon sa kaligtasan. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Basahin nga natin kung may katotohanan. Efeso 2:11 hanggang 15. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at gitulit. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama mga utos at mga lituntunin
nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang pambayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Grabe. Diba? Hudyo ba tayo? Hindi. Nasa atin ba ang pangako ng Diyos? Wala. Tayo bang binigyan ng tipan? Hindi. Ang binigyan ng tipan ay ang piniling bayan ng Diyos, ang Israel. Okay? Sila yung binigyan ng kaisipan na kung ikaw ay masesircumcise, ito yung covenant ko sa'yo ng purity, di ba? Ng sanctity, at ikaw ay merong kaugnayan sa'yo. Kayong mga hintil, hindi kayo circumcised, wala kayo sa ilalim ng kautusan, sa pera kayo. Outcast kayo sa kaharian ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay patas, sa panahon na dumating ang isang katuparan ng pangako ng Diyos na si Jesus ay dumating sa ating buhay, wala nang pipiliing bayan. Okay? Wala nang Israel yan. Lahat kayo ay binigyan ng pagkakataon sa kaligtasan at si Kristo ay namatay para sa lahat. Palampakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Sipin po ninyo kung hindi niya ito sinulusyonan, paano na kaya tayo? Paano natin maiisip ang pananampalataya sa Kristong darating? Wala naman tayong kamalay-malay. Paano natin malalaman na merong isang ipinanganak na sanggol? Wala naman tayong kaalam-alam. Ang nakakaalam lang silang mga Hudyo. Silang mga pinili ng Diyos. Silang pinagbinigyan ng mga aral patungkol sa darating na Kristo. Tayo, wala. Di ba? Pero ang Diyos ay gumawa ng isang kaparaanan. Dahil kay Jesucristo sa kanyang pagkamatay sa krus at sa kanyang pagkabuhay na mamuli, ang kanyang kaligtasan hindi lang ibinigay sa kung sino lang, ibinigay para sa lahat. Amen? Kaya nakaabot sa atin ang kaligtasan. Kaya lang, kaligtasan dapat ang bawat individual ay sumasampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Yun, doon naman nagkakaroon tayo ng pagkakaiba. Pangalawang mensahe, ang kamatayan sa krus ang naging dahilan ng pagkapantay-pantay. Nang ibig po sabihin, ang tao at ang Diyos ay nagkahiwalay dahil sa kasalanan. Subalit pinagkasundo at pinagbuklod sa iisang katawan at dahil doon, nagkaroon tayo ng kalayaan makalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Maliban lang kung meron ditong hindi natin ka-Espiritu. Alright? Ibig sabihin na natin ka-Espiritu, baka hindi pa siya talaga lubusang nananampalataya. Baka hindi pa siya lubusang talagang kilalanin si Jesus bilang Panginoon sa inyong tagapagligtas. Medyo mahihiwalay. No? Pero kung lahat tayo may iisang kaisipan sa iisang Espiritu, kasama tayong pinagbuklod-buklod ng Diyos. Okay po? Colosas Kapitulo 2, talatang 14, basa, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na inutunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito na ipako siya sa krus. Okay? 1 Peter 2:24, basa, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa nang siya isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa purong tao. Ang dahilan ng ating pagkakabuklod-buklod, ang dahilan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang dahilan ng ating kaligtasan, ay dahil kay Kristo Jesus na napako sa krus, namatay at muling nabuhay. At ngayon, kinikilala natin Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen! Praise the Lord! Ito maganda, pangatlong mensahe natin sa taong 2025. Lahat ng sumasampalataya kay Kristo, ano sabi? Ay kabilang sa kanyang
sambahayan. Yun ang maganda. Amen. No? Eto, tinan nyo ha. Wala nang dayuhan. Si Kristo na ang naging pundasyon at kabilang na tayo sa isang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Basahin natin, Efeso 2:19-22. Sa makatuwid, hindi na kayong mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hiniran ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. O doon lang, palapakan na natin ang Lord. Okay. Tuloy natin. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ang mga propeta. Sino yon? Na ang batong panulukan ay Si Kristo Jesus. Okay, maliwanag po ha. Walang ibang panulukan na matibay malibang kay Kristo Jesus. Walang ibang nagbuklod sa atin malibang kay Kristo Jesus. Walang ibang kaligtasan malibang kay Kristo Jesus. At least maliwanag po sa atin yan. 21. Sa pamagitan niya ang bawat bahagi ng gusali ay nagkaugnay-ugnay at naging isang templo na katalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyo, pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya kung meron ditong hindi pa nakikipag-isa sa Kanya, hindi siya kabilang sa itinatayong templo o gusali na ang panulukan ay si Kristo Jesus. Maliwanag po sa atin? Kaya nananalangin po si Tatay Pastor na habang tumatagal ang bawat taon, bawat buwan, panahon at sitwasyon po natin, tayo po'y lumalalim ng lumalalim ang pananampalataya sa Kanya. Ano ba't ang sabi ng Pilipos Kapitulo 3, talatang 20-22? Ito ang sabi, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay natin may pananabik ang Panginoon Kristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagkapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ang ganda. Grabe yung ating hinaharap, yung ating future, yung kabilang buhay na ating hinaharap. Sipin mo, ang ating katawan, babaguhin ng Diyos. Katawang hindi na mamamatay, katawang hindi na mabubulok, kundi punong-puno ng kaluwalhatian. Dahil ito, pagdating ng araw, tayo po ay kasama na sa mamamayan ng langit. Ang paganda talaga ni Lord. Ang galing. O ito pa. Lucas 22:28-30. Basahin po natin. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12,000. Di ba? Di ba tayo natutuwa? Tayo kakain, tayo iinom, tayo magpupuli, kasama ng ating Diyos sa kanyang kaharian. O, tama ba yan? Eh, totoo ba ito? May mangyayari ba talaga? John 14:2. Basahin po natin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda kayo. Kung wala kang bahay dito, hindi masyado napakaganda ng bahay na tinirang dito sa lupa, sa langit. Grabe. May sarili tayong silid na titirhan doon sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya, paano natin babalansihin ang isang patas na pamamaraan ng Diyos sa atin? Unang pagbalanse, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Pero ito ang pagbalanse niyan. Ang Diyos naman ay matubig. Hindi porque ang Diyos ay pag-ibig, kukonsintihin ka niya kasi siya ay matubig. Okay? Ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay. Patas siya sa atin. Hindi siya kumukusinti ng kasalanan. Pinagpapala niya ang masunurin.
may konsekwensya ang hindi masunurin. Bakit? Siya ang dakilang hukom Sa huling araw. sa huling araw. Yan ang dapat natin matandaan. Isaiah 33:22, basa, sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala at siya rin ang ating magliligtas sa atin. Ikalawang Korinto 5:10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay para sa Panginoon. Di ba? Kaya lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon at ginagawa natin, may nakakakita man o wala. Malaki man o maliit ang inyong naging kontribusyon sa paglilingkod sa Diyos. Iisa lang po ang hukom na haharapin natin. Ang hukom ng Diyos sa huling panahon at sa huling araw na tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Mga kapatid, mga anak na minamahal ng Diyos, mga anak ko sa pananampalataya, patas ang Diyos sa kanyang paningin sa atin. Kaya, so, dahil ngayon po ay unang araw ng linggo, bagamat gustuin ko man na sana narito lahat ng mga anak natin sa Panginoon at magkakasama tayo. Pero ang ilang po talaga sa atin ay merong mga nagkasakit, no? At ang ilang po sa atin ay nagkaroon po ng mga kadahilanan. Bakit sila po hindi nakarating? Ganun pa man kayo ng mga naka-online, mahal po namin kayo. Masaganang bagong taon 2025 sa inyo. At doon sa mga hindi nakarating na naka-online naman, masaganang 2025. So ito po yung unang araw na kung saan ay aalalahanin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng banal na hapunan. Habang ipinamimigay po ito, awit po tayo. Ang awiting may kinalaman po sa pag-alaala sa banal na hapunan. Ayan. Habang ipinamimigay po ito,
mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumukot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtirapin sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa, sinabi, ang kopang ito, bago tipanin, nagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Ako po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong pagiging patas sa amin na mga tao. Kailanman hindi po kayo nagkaroon ng favoritism. Lahat kami ay binigyan niyo po ng patas na pagmamahal, patas na pagpapatawad sa aming mga kasalanan, patas na kaligtasan para sa lahat. Ang tangi lamang pong kalungkutan, marami din po ang hindi naniniwala sumasampalataya sa iyo. Pero kami, Panginoon na nagsama-sama, kami po yung sumasampalataya, nagtitiwala at tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Dalangin po namin na sa pamagitan po namin sa isang maliit na simulain ito ay maging dahilan para marami pa po ang makakilala sa iyo at magtiwala. Samahan niyo po, O Diyos, lahat po na nagdiwang ng kaarawan ngayong buwan ng Enero. Pagpalain ng bawat isa, dagdag pang mga taon na ipagkaloob, kalusugan ng pangangatawan. At samantalang kami nabubuhay sa bansang ito, tulungan po namin nyo kami na mapanatiling maging mabuting mamamayan, maging maayos ang aming pong pamumuhay sa bawat araw. Ngayong 2025, paunlarin po ninyo, Panginoon, at tulungan kami na patuloy pang umagat ang mga kabuhayan ng aming pong mga kapatiran. Patuloy na maingatan, Panginoon, ang kalusugan ng aming pisikal na katawan. Patuloy na makapag-aral, Panginoon, ang aming mga anak. At patuloy, Panginoon, na umikot ang taong 2025. Kasama ka na meron po, Panginoon, pananagumpay sa lahat ng bagay at sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Salamat po sa Diyos na mapagmahal sa amin, na umibig ng patas para sa lahat. Salamat, Panginoong Jesucristo, ang Panginoon na tagapagligtas, na sino masumampalataya ay patas na ililigtas at kikilalanin ka bilang Panginoon tagapagligtas. At tatanggapin mong iyong anak sa lahat, Panginoon, ng nanampalataya ay pagkakalooban ng patas na banal na Espiritong sa amin bilang tatak at katibayan ng aming kaligtasan mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen!